ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kanya-kanya tayong pangarap oras na pumasok tayo sa relasyon. Mga pangarap na pwedeng magpatibay lalo na ng pagsasama o maging dahilan ng pagbagsak nito. Ikaw kabarangay, ano nga ba ang pangarap ninyo ng karelasyon mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si PJ, 31 years old. Gusto ko lamang pong i-share ang kwento ko na nangyari may 1 taon nang nakakalipas. Iikot ang kwento ko sa relasyon naming dalawa ni Wilbert. Kaedad ko lang din, halos 10 years na rin kaming magkarelasyon. Pareho naman kaming legal sa side ng pamilya namin, kaya nakadagdag yon sa kagustuhan naming maging forever na ang relasyon naming dalawa. Hindi naman nagkaroon ng komplikadong problema ang relasyon namin. Naging peaceful ang pagsasama namin dahil magkaugali kami at hindi kami ma-issue na mga tao. Nagsama na rin kaming dalawa sa isang bahay para makatipid kami at para mas makilala pa ang isa't isa. Mas tumibay nga ang relasyon namin mula noong nagpasya kaming magsamang dalawa. Mas minahal namin ang isa't isa at hindi ko inakalang posible palang pangarapin mong makasama ang isang tao hanggang sa ibang buhay. Ganon ko kamahal si Wilbert at alam kong ganon din naman siya sa akin. Tulad ng ibang magkarelasyon ay nangarap din kaming maging maayos ang buhay namin. Ninais naming maging stable sa buhay para sa future ng pagiging pamilya namin. Napag-uusapan namin yon madalas kaya marami na kaming naplano bago pa kami umabot sa punto na nagbalak na kaming bumili ng bahay at lupa. Kahit nga hindi naman ganoon kalaki ang sahod namin ay nagtiwala kami sa isa't isa na mabibili namin ang pangarap naming bahay tulad ng iba. Na-inspire kami sa mga group sa Facebook kung saan ay nakapagpatayo na ang karamihan ng bahay. Doon din kami nakakakuha ng paraan at tips para madali kaming makapag-ipon para sa pangarap naming bahay. Inipon naming lahat ng nakita namin at halos mapuno na ng screenshots mula sa Facebook ang aming mga cellphone. Natuwa lang din ako na dedicated at ganado rin si Wilbert para sa pagbili ng bahay. Kaya naman naging madali na ang pagkakaroon ng inspirasyon sa amin para ipagpatuloy ang plano namin, Papa Dudut. Wilbert! Oh, bakit ngayon ka lang umuwi ha? Di ka man lang nag-update. Mamaya ka na magbunga nga. Pero pag ikaw kahit mahal na araw, pwede. Shhh! Mamaya na sabi eh. May binili ako. Gumastos ka na naman. Di ba usapan natin magtitipid na tayo para sa dream house natin? Kaya nga ako gumastos para sa dream house natin. Ha? Ay, hindi kasi muna hintayin yung sasabihin ko bago magbunga nga eh. Sorry, na-stress lang ako nung sinabi mong may binili ka. Bumili ako ng arinola. Ayaw mo na ba sa banyo natin? Ha? Bakit kailangan mong bumili ng arinola? Di naman yan kasama sa budget kasi pwede naman tayong umihi sa banyo, di ba? Hindi naman natin iihian yung arinola. Huwag mong sabihin balak mo diyang kumain. Hindi tayo mayaman. Pero sobra naman na kung sa arinola pa tayo hihigop ng sabaw. Lalagyan natin to ng ipon natin para sa dream house natin. Parang mas kampante ako maglagay ng pera sa alkansya o sa bangko.
Kasi yung Arinola, ihi ang iniipon dyan, di ba? Pakicorrect na lang ako kung mali. Ihi naman talaga. Akala ko hindi mo alam. Pero sabi ng matatanda, swerte kapag naglalagay ng pera sa Arinola. Mas mabilis ang pag-iipon. Kung ano-anong pamahiin ang nalalaman mo, PJ. Ano sa susunod? Yung rice cooker dapat lagyan na ng medyas para bumango yung paa. Ito naman, ayaw kong seryosohin. Paano ko ba naman kasi seseryosohin yung sinasabi mo? Naturuan ako nung bata pa ako na iniihian ang Arinola. Yun lang ang purpose niya sa buhay. Wala ba kayong pamahiin sa inyo tungkol sa Arinola? Ganito ba ang sagot ko kung meron? Kasi nga sa probinsya namin, uso ang paglalagay ng pera sa Arinola. Kaya nga sa mga sari-sari store pansinin mo, laging Arinola ang lalagyan. Lalo na kapag barya. Mas matunog, mas maingay ang swerte. Nakakita na ako ng mga tindahan na may pulang maliit na Arinola na nilalagyan ng pera. Pero akala ko na-recycle lang nila dahil baka butas na. Kaya mas magandang i-repurpose na lang. Ew, mas kadiri naman yung iniisip mo. Inihian na yung Arinola tapos i-repurpose para lagyan ng pera? Aba malay ko ba? Baka may pamahiin din na kapag pumanghi ang pera dahil sa Arinola, mas dadami. Bagong bili tong Arinola, no? Tsaka sakto pula para swerte. Parang sa mga Chinese. Baka naman pumanghi ang pera natin kapag nilagay at binabad dyan ha. Gusto kong mainis sa'yo pero panalo kasi ang sense of humor mo eh. Kaya nga patay na patay ka sa akin, di ba? Ang kapal mo. Kasing kapal mo tong takip ng Arinola. Basta di yan mapanghi, okay lang na ikumpara mo ako dyan. Oh, basta. Mag-iipon na tayo. At dito natin ilalagay lahat sa Arinola na to. Malaki tong binili ko, hindi kagaya ng mga nasa store. Kasi malaki ang kailangan natin para makabili tayo ng bahay. Bakit ba ayaw mong idiretso na lang sa bangko yung ipon natin? Kasi nga raw swerte kung ipapadaan muna sa Arinola. Tuwing mapupuno ng pera tong Arinola, tsaka natin ibabangko. Ang proseso naman ng pamahiin mo? Kung di lang kita mahal. Kaya lang mahal mo ako, no? Kaya sa Arinola tayo mag-iipon. Mahal kita. Mahal din kita kahit magpapaniwala ka sa Arinola. Ipinagpatuloy namin ang usapan habang nagmemeryenda kami ng hopyang baboy at malamig na orange juice. Iyon kasi ang naging tradisyon namin tuwing pinagpaplanuhan namin ang future namin. Pakiramdam namin noon natutupad ang mga plano namin kapag sinasawsaw namin ang hopyang baboy sa nagyeyelong orange juice. Sinasabayan pa namin yon ng malakas na tawanan para marinig ng langit na kailangan naming matupad ang mga plano at mga pangarap namin. Kung hindi ba naman maingayan si Lord sa lakas ng tawa namin, ewan ko na lang talaga. Napag-usapan namin noon ng mga gusto naming bilhin sa bahay namin habang kaharap ang pulang Arinola. Bala ko noon na konting gamit lang ang bilhin para makasunod sa pagiging minimalist dahil yon ang uso. Kaya lang ay kinontra ni Wilbert dahil sabi niya, hindi pwede ang pagiging minimalist sa ating mga Pinoy. Lalo na tayong mga nasa low to middle income class dahil panigurado kahit mga paper bag mula sa restaurant na hindi mo naman magagamit ay itatago mo pa rin. Umaasa kasi tayong magagamit pa rin natin yon balang araw kahit na hindi naman natin alam kung kailan. Marami pa kaming napag-usapan at hindi sana kami titigil kung hindi lang namin napansin ang mabilis na paggalaw ng mga kamay ng orasan. Oras na para magpahinga dahil kailangan muli naming magtrabaho kinabukasan para sa mga pangarap namin. Sa pangarap naming tahanan. Bago kami nahiga ay humarap pa kaming dalawa sa malapad naming salamin sa kwarto. Pinagmasdan namin ang bawat isa at saka ngumiti. Binilungan ako ni Wilbert at sinabing balang araw mas maganda na ang isusuot naming pangtulog. Binilungan ko rin siya at sinabing balang araw ay maganda na ang bahay na pagtutulugan naming dalawa. Napangiti kaming pareho sa mga bulong namin at saka nagpasya na humiga sa kama para magpahinga. Hanggang sa panaginip ay umabot ang pangarap kong bahay para sa amin ni Wilbert. Ganon katindi ang kagustuhan ko noon na makabili na kami kaya sisimula na nga naming punuin ang Arinola. Hindi ng ihi kundi ng pera.
mabilis lang sana ang pag-iipon kung walang problemang biglang darating sa harapan mo. Inaasahan ko naman nang may mga problemang haharang sa pag-iipon namin. Kaya lang ay hindi ko inaasahan kung gaano yon kabigat. Papa Dudut. PJ! Oh, bakit ngayon ka lang? Di ka man lang nag-update. Mamaya ka na magbunga nga. Pero kapag ikaw kahit mahal na araw pwede. Seryoso ako. Ano bang nangyari? Kailangan ba natin ng hopyang baboy at orange juice sa usapang to? Ni tubig nga hindi ko mainom. Sabihin mo sa akin lahat. Napaskam ko yung pera ng opisina. Paanong… Hindi ko alam ang gagawin ko. Teka, paano ba nakalusot ang scam na yan sa'yo? Hindi ko rin alam. Ikaw pa naman tong may trust issues lagi sa mga binibili online man o hindi. Paano nangyaring na scam ka? Hindi ko talaga alam. Ang bilis lang ng pangyayari. Basta, ang bilis. Hindi ko inaasahan. Ipaliwanag mo kaya sa akin para maintindihan ko. May kinausap kasi akong supplier ng computer parts. Tapos namurahan ako dun sa offer niya. Hindi ko na pinag-isipan kung mapagkakatiwalaan ko ba kasi ang dami niyang sinend na proof na marami na siyang nabenta. Umuo ako agad. Nagmadali akong bilhin yun kasi kailangan na sa office eh. Saka gusto ko na magpa-impress kay boss. Magpa-impress? Kasi gusto ko ma-promote agad. Kapag nakakuha ako ng magandang deal sa computer parts na kailangan ko, sigurado na ang promotion sa akin. Ay, at anong nangyari? Napatalo ko. Hindi na ba nagawa ng paraan para maibalik yung na-scam? Hindi ko muna na-report kay boss kasi natakot na ako eh. Alam kong palpak na. Sinubukan ko namang ayusin ng ako lang. Tinawagan ko yung bangko pero wala na ring nagawa. After nyan, sinabi mo na sa boss mo. Hindi pa. Wilbert, sabihin mo na. Sasabihin ko lang sa kanya kapag may pangbabahid na ako. Malaking halaga ang kailangan ko. Saan ka nyan kukuha? Sa Arinola. Wilbert! PJ, intindihin mo naman ako. Gusto kitang intindihin, pero hindi magiging sapat yung nailagay natin sa Arenola para sa ipangbabayad mo sa boss mo. Uutang ako. At saka meron naman tayong ibang naitabi sa bangko, di ba? Di hamak na mas malaki kesa dun sa laman ng Arenola natin. Oo, pero… Ibabalik ko rin, pangako. Suportahan mo na lang muna ako. Kasi kung hindi ko maibabalik yung pera, matatanggal ako sa trabaho. Pag natanggal ako sa trabaho, paano yung hulog sa Arenola? Paano yung pangarap nating bahay? So babalik tayo sa simula. Sorry kung ganun ang mangyayari. Kukunin ko lang sa kwarto yung Arenola. Bumili ka ng hopyang baboy at magtitimpla ako ng orange juice. Pag-uusapan natin yung susunod na gagawin. Nakabili na ako ng hopyang baboy kanina pa. Nasa loob ng bag ko. Alam kong kakailanganin natin yun ngayon. Magtimpla ka ng orange juice. Kukunin ko lang yung Arenola. Mabigat ang loob kong kinuha ang pulang Arenola sa ilalim na parte ng cabinet namin. Niyakap ko pa yon bago balikan si Wilbert sa sala. Nakapagtimpla na siya ng malamig na orange juice at nailabas na rin sa kanyang bag ang hopyang baboy. Inalok na niya sa akin ang mga yon bago kami nagsimulang pag-usapan ang susunod na plano. Nawala ng tamis ang orange juice sa akin. Hindi ko na-enjoy ang hopyang baboy tulad ng dati. Napakabigat ng nangyari kay Wilbert na kinailangan naming umatras sa pangarap naming bahay. Nasaid ang ipon namin sa Arenola pati na rin ang nasa mga bangko namin. Naiyak na lamang ako noon pero wala na akong magawa pa kundi ang tulungan at suportahan siya. Naisip ko na makakapag-ipon pa rin naman ulit kami. Kaya lang ay sumiksik sa utak ko kung kailan namin mababawi yung nawala sa akin. Aaminin kong may hinanakit ako kay Wilbert dahil sa mga nangyari. Pero noong napansin kong nanlulumo na siya dahil sa lungkot na nakita niya sa mukha ko, pinilit kong patatagin ang sarili ko.
Inisip kong isa lamang itong pagsubok para sa aming dalawa at paniguradong meron pang mas malaking biyaya ang maibabalik sa akin kapalit ng nawala. Yun na lamang ang pinanghawakan ko para kahit papaano ay tumamis na ang orange juice at sumarap ng muli ang hopyang kinakain ko. Nakatulong naman ang pagiging positibo namin noon. Ang huling plano namin bago maubos ang hopyang baboy at orange juice ay magtulungan pa rin kaming dalawa kahit na anong mangyari. Sa mga panahong 80% lang ang kayang ibigay ng partner ko, subukan mong punan ang 20% para mabuo ang 100% kailangan ninyo para makausad sa problema ninyo sa relasyon ninyo. Yon, Papa Dudut, ang naging dulo ng plano namin. Nakagaan yon kahit papaano sa amin at pinagdasal ko na lamang din na mapuno muli ang pulang arinola na pinanghahawakan kong makapagdadala ng swerte sa buhay at sa mga pangarap namin. Kaming dalawa, hawak kamay at walang iwanan kahit na anuman ang maging problema. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti ay nakapaglagay na kaming muli sa pulang arinola. Hindi ko pa rin siyempre matanggal noon sa isipan ko ang nawalang pera noon. Malaki ang ginawa naming pagtitipid para makahabol sa nawala sa amin. Hindi na kami nakapag-date sa labas tulad ng dati. Nakakailang painit kami sa mga ulam na nabibili namin sa karinderya na binabaon na rin namin sa aming mga trabaho. Nabawasan na rin ang mga pagkakataon na bumibili kami ng hopyang baboy at orange juice. Hindi dahil hindi namin yun afford kundi dahil wala pa kaming susunod na plano. May mga pagkakataon noon na gusto kong sisihin si Wilbert sa mga nangyari. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil alam kong hindi yon makakatulong sa sitwasyon namin. Ayoko rin namang magkaroon ng problema ang relasyon namin dahil lang sa isang pagkakamali niya. Lagi ko na lamang binabalikan yung mga panahong nagsakripisyo siya sa relasyon namin para lang may pangbawi sa nagawa niyang pagkakamali. Hindi man naging madali ang magpatawad noon pero kinaya ko dahil mahal ko siya. Papa Dudut, akala ko ayun na ang huling beses na magagalaw namin noon ang arinola. Pero hindi pala. Hindi ko inakalang muling mababawasan ang laman noon at dahil na naman kay Wilbert. Isa na namang panibagong pagsubok yon sa amin samantalang hindi pa ako nakakahabol sa pagpapatawad sa kanya sa unang beses na unang ginalaw namin ang arinola. Isang araw, Papa Dudut, habang naglalagay ako ng dagdag ipon sa arinola ay napansin kong parang nabawasan ang laman noon. Hindi naman malinaw ng 100% ang alaala ko. Pero alam ko kung hanggang saan na ang inabot ng ipon namin doon. Alam ko kung ilang libo ang nabawas doon sa unang tingin pa lamang. Nakaramdam ako ng kaba at una kong naisip ay si Wilbert. Hinintay ko siyang makauwi ng bahay para kumprontahin siya at hindi ako mapakali noon habang naghihintay sa pag-uwi niya. Inaral ko ang mga tamang salita na gagamitin sa paghaharap naming dalawa. Kaya lang ay iba pa rin ang lumabas sa bibig ko noong nakaharap ko na siya mismo, Papa Dudut. Usap tayo, Wilbert. Urgent ba yan? Pwedeng maligo muna? Nanlagkit ako sa traffic kanina eh. Mabilis lang to. Kung saglit lang naman pala yan, hayaan mo muna ako makaligo para tuloy-tuloy na tayo sa pag-uusap. Ay, oo nga pala, may gusto akong panoorin. Umupo ka na, kailangan na natin mag-usap. May nangyari ba? Bakit ang seryoso mo? May nangyari? Ikaw nga dapat ang unang makakasagot niyan. Huwag mo naman akong daanin sa mga ganyang tanong. Alam mong mahina ako sa ganyan. Diretsahin mo na lang ako. Anong nangyari sa arinola? Nasa ilalim ng cabinet. Hindi yan ang sagot na kailangan ko. Ano bang sagot ang gusto mo? Eh hindi nga malinaw ang tanong mo.
Wilbert, alam mo kung anong pinupunto ko rito. Alam mo kung anong isasagot sa tanong ko. Sa hindi nga, anong gusto mong gawin ko? Saan mo dinala ang ibang pera sa Arinola? Ha? Ngayong diretsahan ng tanong hindi ka bigla makasagot? Hindi ko alam. Wilbert! Kumuha ako ng konti. Ilang libo yung konti? 10,000. At kailan mo balak sabihin sa akin na kumuha ka ron nang walang paalam sa akin? Ibabalik ko rin naman. Hindi kaso kung ibabalik o hindi. Kumuha ka nang walang paalam. Pera ko rin naman yun. At pera ko rin yun! Hindi ko ginamit sa mali ang perang kinuha ko ron. Ginamit ko para sa pagpapa-ospital ni Bunso. Nakiusap si nanay sa akin para tumulong ako kasi walang-wala rin sila. At bakit hindi mo sinabi sa akin ang sitwasyon ng kapatid mo? Bakit ngayon ka lang ito nalaman? Ayaw na sana kitang abalahin. Kasi alam ko namang problemado ka pa mula dun sa kinuha ko last time. Ayun na nga eh. Alam mo namang problemado pa rin ako ron. Tapos dinagdagan mo pa uli ngayon. Emergency naman tong nangyari kaya ako ginalaw yung ipon natin. Buhay na ng kapatid ko ang nakasalalay dun. Mas importante yun kaysa sa pangarap mong bahay. Naiintindihan kong importante ang buhay ng kapatid mo. Pero sana man lang sinabi mo sa akin. Partner mo ako. Kailangan ko ring malaman. Lalo na't pera natin ang ginamit mo para sa kapatid mo. Di sorry. Kung napipilitan ka lang sa sorry na yan, bawiin mo na lang. Nag-sorry ako kasi gusto ko na lang matapos tong usapan na to. So napilitan ka nga. Bahala ka na nga dyan. Saka mo na lang ako kausapin kapag naiintindihan mo na ako. Huwag mong asahan na mangyayari yan anytime soon. Hindi talaga kami nagkaayos kagad ni Wilbert Papadudut. Nagpataasan kami ng pride at siya rin naman ang naunang nagpakumbaba dahil alam niyang may mali siya. Nakipag-usap siya sa akin para maresolbahan namin ang problema dahil nasa iisang bahay lamang kami at hindi namin pwedeng maiwasan ang isa't isa. Nakipag-cooperate naman siya at ganon din ako dahil gusto ko na ring magkaayos kami. Pero kinailangan ko munang ipaintindi sa kanya ang ginawa niya. Nagpatuloy naman ang pagpapakumbaba niya at na-appreciate ko yon. Nagsorry ako sa kanya at pinag-usapan kung paano kami makakabawi. Hindi rin kasi biro ang kinuha niyang pera dahil nga nagsisimula pa lamang kaming muli sa pag-iipon. Inamin ko sa kanyang masama ang loob ko at humingi muli siya ng sorry. Nakokonsensya raw siya dahil kailangan naman daw talaga magpaalam siya sa akin. Kaya lang ay emergency daw kasi yon at natakot siya na baka hindi ako pumayag. Nasaktan naman ako sa sinabi niya dahil parang wala siyang tiwala na gusto kong tumulong sa pamilya niya. Hindi ko na lamang pinalaki pa ang issue para makapag-move forward na kami sa buhay. Nangako si Wilbert na babayaran niya ang kinuha niyang pera na ginamit niya sa pagpapaospital sa kapatid niya. Pinangako rin niya na mas malaki na ang ilalagay niya kumpara sa akin, lalo na at may nauna na rin siyang kinuha mula sa ipon namin. Nalungkot ako dahil malaki ang sinakripisyo ko sa araw-araw at nagtitiis akong hindi bumili ng mga gusto ko para lamang makapag-ipon kami. Pero napakadali para sa kanya na kunin ang perang sabay naming inipon. Kaya lang nangyari na at wala naman akong magagawa pa. Pagkatapos noon ay nawala na ako ng tiwala kay Wilbert pagdating sa pera namin sa Arinola. Lagi ko na yung binabantayan at madalas ay hindi na ako mapakali noon kapag nasa loob siya ng kwarto na mag-isa at kasama ang Arinola. Hindi ko naman yon sinabi sa kanya dahil masasaktan siya. Pero nahalata niya dahil minsan ay nahuli niya akong binibilang ang laman ng Arinola, Papadudut. Chinat kita sa Facebook para bumaba ka na ng kwarto. Kakain na tayo. Sorry. May ginagawa lang ako. Bakit nakalabas yung Arinola? May listahan ka pa dyan. Teka, binibilang mo ba yung laman? Hindi naman. Naghulog din kasi ako kahapon eh. Chinek ko ulit ngayon. Ang ganda ng pagkakacheck mo ha. Nakalista lahat kung ilan ang tigi 1,000, 500 at 100 piso.
Kulang na lang pati serial number ng pera nakalista na rin. Binibilang ko lang naman. Ano bang masama? Bakit ba pakiramdam ko binibilang mo yan dahil di mo na ako pinagkakatiwalaan? Ano bang pinagsasabi mo riyan? Ramdam ko namang wala ka ng tiwala sa akin pagdating dyan sa Arinola Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Ah, talaga ba? Guni-guni ko lang ba yung pagbabantay mo sa akin lagi rito sa kwarto? Hindi mo ako magawang iwang mag-isa rito kasi natatakot ka na baka galawin ko yung laman ng Arinola, di ba? Alam mo, Ilang beses kang nagmamadaling puntahan ako rito sa kwarto kapag nauuna akong pumanik dito. Panay ang sulyap mo sa cabinet na akala mo laging kinakailangang bantayan niyang Arinola. siguro tama ka nga. Oo, ganyan nga. Mabuti at umamin ka rin. Masisisi mo ba kung gano'n na ako mag-isip ngayon? 2 beses ka nang kumuha sa Arinola. Tandaan mo yan. Pinaalam ko sa iyo yung una. At yung pangalawa? Mauuwi na naman ba to sa away? Kakaayos lang natin ha. Kung hindi mo naman minasama yung pagbabantay ko sa Arinola, hindi tayo aabot sa ganito. Mamasamain ko talaga. Kasi nagmumukha akong magnanakaw sa sarili kong pera Hindi mo lang to sariling pera. Pera ko rin to. Alam ko. Baka gusto mo ring idein na mas malaki ang karapatan mo dyan sa Arinola dahil nakailang hugot na ako dyan. Kung pwede, bakit hindi? Yan na ba ang nagagawa sa'yo ng pera? Ito ang nagagawa sa akin ng pangarap ko. Sabi na para na naman sa pangarap mong bahay. Pangarap nating bahay. Normal lang naman na di agad masunod ang plano. Pero sana masusunod yung plano kung naging maayos ka lang. Nagsorry na ako, di ba? Ilang beses na ako nagmakaawa sa'yo na patawarin mo na ako. Pero may bubog ka pa rin pala sa akin. Hindi kasi ganun kadaling kalimutan yon dahil magkasunod yung ginawa mo. Ilang beses ko bang kailangang mag-sorry, PJ? Hanggat di ko nakukuha yung bahay na pangarap ko, hindi magiging enough ang sorry mo. Ah, talaga? Wag na lang natin palang ituloy na bumili ng bahay. Kasi mukhang hindi naman magiging enough ang sorry ko. Di wag na. Wag na, no? O sige, basagin na lang natin tong Arinola na to. Wilbert, wag! Akala ko ba swerte ang dala ng Arinola na to? Bakit puro kamalasan ang inaabot ng relasyon natin dahil dito? Wag mong isisi sa Arinola ang palpak na desisyon mo. Papadudot lalong umaapaw ang galit ko nang tinuloy-tuloy ni Wilbert ang pagsira sa Arinola. May mga perang napunit dahil sa gigil niya. Naitulak pa niya ako nang pigilan ko siya sa ginagawa niya, Papadudot. Pagkatapos noon ay natauhan siya at nagsorry sa akin. Kinabigla ko ang mga nangyari, Papadudot. Yun ang unang beses na nakita ko siyang nagalit ng ganon. Alam kong na-trigger ko siya pero hindi ko naman inakalang magiging ganon ang reaksyon niya. Natahimik kaming pareho pagkatapos mag-sink in ang mga nangyari. Nagkatinginan lamang kami pero wala ni isa sa amin ang gustong maunang magsalita, Papadudot. Napaupo ako sa sahig at napasandal sa gilid ng kama. Habang si Wilbert naman panay ang iwas ng tingin sa kumalat na pera sa nasirang Arinola. Nagtatalo marahil ang isipan niya kung pupulutin niya ang mga yon at susubukang ayusin ang Arinola. Walang may alam na natili kami sa ganong sitwasyon ng halos 1 oras. Ako ang naunang tumayo para matapos na ang sitwasyon na yon at nagtungo ako sa cabinet, hindi para ibalik at itagong muli roon ang Arinola pero para kumuha ng damit at siniksik sa bag ko. Nakita yon ni Wilbert at mukhang nalaman na niya ang plano kong umalis. Nilapitan niya ako at niyakap. Sinabayan niya yon ng iyak at nadala ako doon. Nabitawan ko ang bag na hawak ko at napakapit sa kanya. Gumaan kahit papaano ang loob ko sa yakap at iyak na yon, kaya lang ay hindi mawala sa isipan ko ang mga nangyari bago yon. Hindi ko rin matanggal sa isipan ko kung ilang beses sinubok ni Wilbert ang tiwala at pasensya ko. Pinagdasal ko na sana yun na ang huling beses na magtatalo kami pagdating sa pera. Pinagdasal ko na sana hindi na muling magkaroon ng problemang pinansyal si Wilbert para hindi na muling matukso ang mga kamay niya para kumuhang muli sa Arinola, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos ang naging gulo sa pagitan namin ni Wilbert ay nagkaayos din naman kami.
Nagkaroon muna ng konting ilangan bago kami nakabalik paunti-unti sa dati. Inayos namin ang nabasag na arenola. Yun pa rin ang ginamit naming lagayan ng pera. Pansin ang bakas ng pagkasira ng arenola kahit maingat naman naming dinikit-dikit lahat ng parteng nabasag. Hindi na ngayon maibabalik tulad ng dati, malaki na ang naging lamat mula ng unang beses po itong mawasak. Bigla ko tuloy naisip ang nangyari sa relasyon namin ni Wilbert Papadudut. Tulad ng isang arenola. Nagkaroon na rin ng lamat ang aming relasyong dalawa at hindi man namin kaagad inamin. Pero ramdam naman namin sa bawat tingin ang problema. Hindi na katulad ng dati ang lahat pero hindi na rin kami nag-aaway. Tahimik na lamang kami kapag kakain sa tuwing uuwi galing sa trabaho. May mga araw na mas gusto kong manatili na lamang muna sa trabaho kaysa ang umuwi ng bahay at madatnan doon si Wilbert. Ganon din ang iniisip kong nararamdaman ni Wilbert. Dahil may mga araw na pansin kong balisa siya kapag nasa loob lamang kaming pareho ng bahay. Pagdating naman sa aming pag-iipon ay napansin kong hindi na masyadong naglalagay ng pera si Wilbert. Hindi ko naman siya sinabihan o pinupuna dahil sa takot na baka mauwi na naman kami sa away tulad ng dati. Kinakatakutan ko na umabot kami sa isang maliit na away dahil paniguradong lalaki yon tulad ng dati. Ako na lamang ang nagsusumikap na maglagay ng pera doon dahil lang sa kagustuhan kong makabili na. Pakiramdam ko ay yun lang noon ang paraan para guminhawa ang gulong na mamagitan sa relasyon naming dalawa. Kapag ako ang nasa kwarto noon at wala pa si Wilbert, panay pa rin ang bilang ko ng perang nakalagay sa loob ng arenola. Nakalista pa rin ang mga perang nandun at hindi ko yon pinakita o pinahalata kay Wilbert dahil alam kong sasama na naman ang kanyang loob sa akin. Kaya naman na-monitor ko pa rin ang laman ng arenola. Kaya agad kong napansing nabawasan na naman nang minsang binilang ko ito. Nanginginig na naman ang katawan ko sa galit. Unang rumihistro sa utak ko si Wilbert. Hinintay ko siyang makauwi galing sa trabaho para kumprontahin muli at noong pagkakataon na yon ay may iba na akong bala laban sa kanya. Kaya alam kong hindi siya makakailag at masasapol ko na siya, Papadudut. Amoy alak ka. Nagkayayaan lang kasama mga katrabaho. Kahit nakainom ka, kaya mo bang makipag-usap sa akin? Nakikipag-usap naman ako sa'yo ngayon. Maayos pa naman ako. Sa bagay, mas maganda makipag-usap sa lasing kasi paniguradong hindi raw magsisinungaling. May problema na naman ba, PJ? Siguro. Diretsahin mo ko. Alam mong ayoko ng ganyan. Okay. Bakit kumuha ka na naman ng pera sa arenola? Nagbilang ka ulit nung wala ako? Di na talaga mapirmi ang trust issues mo, no? Sabihin mo nga sa akin kung paano mawawala ang trust issues ko. Pinatunayan mo na naman sa akin na tama lang ang ginagawa kong pagdududa sa'yo. Papalitan ko rin. Kailan pa? Hindi ka pa nakakapagbayad sa una't pangalawa, tapos kumuha ka pa. Pag sinabi kong papalitan ko, papalitan ko. Konti na nga lang ang inihuhulog mo sa arenola, pero grabe ka pa rin dumakot. Bakit di mo nalang inubos? Nahiya ka pa. Di mas lalo mo napansin. May nakakatawa talaga sa nangyayari, Wilbert. Ay, ayoko na kasing ma-stress. Ayaw mong ma-stress, pero ikaw itong may kagagawa ng stress mo. Kumuha ulit ako para sa maintenance ni nanay. Sinungaling! Hindi ako nagsisinungaling. Sabihin mo yan sa nanay mo na nakausap ko kanina lang. Pakialamera. Talagang pati nanay ko dinamay mo pa rito. At bakit hindi? Ikaw ang unang nandamay sa kanila dati, di ba? Bukas na lang tayo mag-usap. Paano mo nagawang magsinungaling tungkol sa kapatid mo? Ano? Hindi naman pala na ospital ang kapatid mo. Paano ka nakagawa ng ganun pagsisinungaling tungkol sa buhay ng isang tao? PJ! Yung totoo lang ang kailangan ko. Kung ayaw mong basagin kung arenola na yon sa mukha mo. Gusto mong malaman lahat? Dalian mo!
Yung pangalawang kuha ko sa Arinola, ginamit ko para ipangsugal. Para mabilis ako makabayad sa una kong atraso sa'yo. Sa ipon natin. Hindi kita minadali na magbayad. At talagang sa sugal ka pa kumapit? Yun lang ang paraan na alam kong mabilis. Ay. At dun sa unang beses na kumuha ako sa Arinola, Please, sabihin mong tungkol talaga yan sa na-scam sa'yo sa trabaho. na-scam naman talaga ako. At? Na-scam ako pero hindi sa trabaho. Na-scam ako ng isang babae. Ituloy mo! May naka-video call akong babae. Nakalandian. Habang tulog ka, may ginawa kami habang nagvi-video call. Hindi ko alam na na-record ng babaeng yun yung ginagawa ko at ginamit niya yun para i-blackmail ako. Malaking halaga yung kailangan niya at wala akong magawa. Doon totoong napunta yung unang pera na kinuha ko sa Arinola. EJ, I'm sorry. Isang beses lang naman yun. Hindi ko na inulit. Papadudot, hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Wilbert. Ni sa panaginip ay hindi ko man lang nakitang magagawa niya yon sa akin. Napatanong ako kung ano bang kulang sa akin para gawin niya yon sa akin. Inasahan kong iiyak ako at magwawala ng mga oras na yon pero hindi po yon nangyari. Nakatitig lamang ako sa kanya at siya naman ay nag-aabang ng mga salitang pwedeng makasakit sa kanya. Hindi ko yon ibinigay sa kanya. Tanging nagawa ko na lamang noon ay pumanhik sa aming kwarto at nagkulong doon ng halos 30 minutos. Hindi ako sinundan ni Wilbert, alam kong nasa sala lamang siya noon at inaabangan ang susunod na gagawin ko. Maski ako ay hindi ko alam ang susunod na gagawin ko. Nabigla ako masyado at hindi ko napaghandaan ang magiging reaksyon ko. Basta nasa loob lamang ako ng kwarto at nakaupo sa sahig. Makalipas ang ilang saglit ay nagpasya na akong tumayo, Papadudot. Tinungo ko ang kabinet at saka kinuha sa ilalim noon ang Arinola. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang Arinola na yon. Ang Arinolang inakala ko makapagbibigay ng swerte sa amin. Pero kabaligtaran ang naidulot sa relasyon namin ni Wilbert. Doon ako nakaramdam ng bigat ng dibdib, Papadudot. Nagmadali akong lumabas ng kwarto para balikan sa sala si Wilbert. Nadatnang ko si Wilbert na nakaupo sa sofa at may hinandang hopyang baboy at malamig na orange juice. Pilit ang ngiti niya na may halong kaba. Samantalang ako ay hindi ko magawang pikein kahit ang masamang tingin ko sa kanya. Nagalangan siyang simulan ang usapan kaya naman ako na ang lumapit at pinatong na ang Arinola sa harapan naming dalawa. Nakita ko ang bigat sa mukha niya ng pagmasdan ng Arinola. Nakatingin lamang ako sa kanya habang kinakalma ang sarili ko. Nang handa na ako ay kinausap ko na siya sa mga susunod naming plano. Hindi katulad ng dati, ang mga planong yon ay hindi maitatawid ng maayos ng hopyang baboy at malamig na orange juice. Papadudot. Kumain ka muna. Wala akong gana. Maaayos din natin to. Alam ko. Thank you. Akala ko kasi ayaw mo nang ayusin to. Magkano pa yung kailangan mo para sa babaeng ng blackmail sa'yo? Konti na lang naman na. Kasya na kaya tong laman ng Arinola? Oo. At kung hindi naman, pwede naman akong umutang kina nanay. Aabalahin mo pa sila. Maiintindihan nila ako. Bakit? Kaya mo na bang sabihin sa kanila kung bakit kailangan mo ng pera? Hindi naman kailangang sabihin sa kanila. Paano pag nagtanong? Hahanap ng dahilan. Maghahanap ng dahilan? O gagawa na naman ng kasinungalingan? Baka mamaya sabihin mong ako naman ang na-ospital.
Hindi kita tutulungan dyan. Hindi naman ganyan. Basta, ako nang bahala. Ikaw ang bahala, pero iba ang nagdudusa. Ayusin na lang natin to. Malulusutan din natin to. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan kasama ko sa dapat lumusot sa problemang sinimulan mo. Alam ko galit ka pa sa akin at naiintindihan kita. Pero kailangan ko ng tulong mo. Yun naman lagi ang ginagawa ko, di ba? Simulan na natin kung paano to ayusin. Kung ano man yung kulang, huwag ka nang mag-alala. Ako na ang didiskarte. Kung hindi kina nanay, doon na lang sa mga katrabaho ko. Mapapahiraman nila ako. Okay? Huwag kang mag-alala. Hindi na ako uutang sa'yo. Huli na tong paggalaw ko sa ipon natin. Dapat naman. Makakabawi rin ako sa'yo. Maghahanap ako ng isa pang trabaho para mapabilis yung pagbayad ko ng utang sa'yo. Saka para makahabol na tayo sa ipon para sa dream house natin. Aha. Excited na ako makalipat tayo sa dream house natin. Sisipagan ko na talaga ang paglalagay ng ipon sa Arenola. Aha. Para namang di ka nakikinig sa mga sinasabi ko. Sorry. Binibilang ko kasi tong laman ng Arenola para alam ko kung sapat sa ipangbabayad mo sa ng blackmail sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, okay na yan. Ako nang bahala kung kukulangin. Pwede pa kitang bigyan ng 5,000 piso. May extra pa naman ako rito. Ha? Hindi na kailangan. Nakakahiya na. Tanggapin mo na. Huli na rin naman. Ang laki na nang naitulong mo sa akin. Hindi ko na kayang tanggapin yan. Pero kung maluwag naman sa loob mo… Kunin mo na tong 5,000 piso. Pagkatapos nun, kunin mo na rin lahat ng gamit mo rito sa bahay at umalis ka na. Ha? Malakas naman ang pagkakasabi ko, no? Sigurado naman akong narinig mo. Akala ko ba ayusin natin to? Tama naman. Tinulungan kitang ayusin ang sitwasyon mo. Binigay ko na sa'yo lahat ng laman ng Arenola. May 5,000 pa akong ibibigay. Ang ibig kong sabihin yung tungkol sa relasyon natin. Iniisip mo pa talaga na may relasyon pa tayo? Matapos kong malaman lahat ng ginawa mo? Pero aayusin natin, di ba? Wala nang ibang kailangang ayusin. Gusto ko na lang umalis ka na rito sa bahay para makapagsimula na ako sa buhay ko. Paano yung dream house natin? Hindi ka naman talaga kasama sa pangarap na yon. Ako lang ang totoong nangarap sa bahay na yon. Kasi kung kasali ang puso mo ron, sana hindi ka gumawa ng dahilan para mabura ang pangarap na yon. Inabot ko na ang 5,000 kay Wilbert at binilinan siyang umalis na rin ng araw na yon. Hindi niya yon tinanggap kaya naman nilapag ko na lamang sa lamesa. Inulit ko ang mga sinabi ko baka lang sakaling hindi na proseso ng utak niya lahat ng mga nangyari. Hindi siya nakapagsalita at nakatingin lamang siya sa 5,000 pisong pinatong ko sa mesa. Nagpa siya akong umalis muna ng bahay, Papa Dudut. Bago ako lumabas ng bahay ay inulit ko ang pagpapaalis ko sa kanya. Sinabi kong babalik ako ng bahay oras na makaalis na siya. Hindi pa rin niya ako inimik. Nanatili lamang siyang nakaupo at tila nagtatalo ang isipan at puso niya sa gagawin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon hanggang sa dinala ko ng mga paa ko papunta sa simbahan. Nagkataon nakakatapos lang ng misa at pasarado na ang simbahan. Naupo ako sa pinakadulong upuan at doon ay bigla akong napabulalas ng iyak. Nabigla ako sa mga nangyari dahil akala ko ay wala na akong luhang mailalabas. Pero doon lang nag-sink in sa akin lahat ng sakit na idinulot ni Wilbert sa akin. Madaling araw na ako nang makauwi at pagkarating sa bahay ay wala na ang mga gamit ni Wilbert. Pero hindi niya kinuha ang 5,000 piso at ang laman ng Arenola. Nanikip ang dibdib ko nang ma-realize kong tapos na nga talaga kaming dalawa. Sinimulan kong muli ang pag-iipon para sa dream house ko kahit na wala na akong katuwang. Bumili ako ng panibagong Arenola kung saan ko nilagay ang ipon ko. Inabala ko ang sarili ko sa pagtatrabaho at nagsimula na rin akong magnegosyo ng pet supplies. Mabilis lang napuno ang Arenola. Sa tuwing napupuno yon ay diretso na kaagad sa bangko. Mabilis lang na lumipas sa mga araw at nakaipon na ako ng sapat na pera para may pang down payment sa bahay na napili kong bilhin. Napaiyak na nga lang ako sa mga nangyari, hindi dahil sa lungkot o sakit, kundi dahil
sa saya. Saya na akala ko ay tapos na ang pangarap kong magkaroon ng bahay dahil nawala si Wilbert. Pero hindi pala. Nag-iba lang ang direksyon at oras pero natupad pa rin ang pangarap ko. Nawalan lamang ako ng katuwang sa pangarap na yon pero inabot pa rin sa akin ni Lord ang lahat dahil siguro yun naman ang pinakamagandang plano. Papadudot may mga taong makakasama mo sa pagbuo ng pangarap. Pero hindi pa rin natin masisiguro kung makakasama natin sila sa dulo para mabigyan ng katuparan yon. Pero kahit na ganoon man ang nangyari ay nagpapasalamat pa rin ako dahil mas lalo akong tumatag sa pagkawala ni Wilbert at mas lalo ako nagkaroon ng drive para bigyang katuparan ng mga pangarap ko. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po at nagawa ninyong ibahagi ang aking buhay sa lahat ng inyong mga masusugid na tagapakinig sa Barangay LS. Muli maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, PJ. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever